Angono News. Ito ay tanda ng pagmamahal kasi nagkaisa ang bayan, ang lokal na pamahalaan, ang samahang Semana Santa at gayon na rin ang simbahan. That we do not feel strangers to each other. Pero ipinadadama nating magkasangga tayo, nagkakaisa tayo sa iisang layunin. At iyan ay maipabatid ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng mga imaheng ating i-exhibit. Sa kauna-unahang pagkakataon sa bayan ng Angono ay itinanghal sa labas ng parokya ang taunang Lenten exhibit ng mga life-size na imaheng nagpapakita ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Formal nang binuksan sa publiko nitong Sabado, March 9, 2024 sa Angono Gymnasium ang Journey of Faith, isang Lenten exhibit kaugnay ng paggunita ng sambayanang Kristiyano sa panahon ng Kwaresma. Sa pangunguna ng Samahang Semana Santa sa ilalim ng Pandiosesi sa Dambana at Parokya ni San Clemente at sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan, binuksan sa mga mananampalataya ang exhibit ng mga poong naglalahad ng buhay ni Kristo. Kasama ang mag-amang sina Angono Mayor Jeremy Calderon at Vice Mayor Jerry Calderon, gayon din sina Retired General Ameto Tolentino na Pangulo ng Samahang Semana Santa, Tugigaraw Archbishop Emeritus Diosdado Talamayan at iba pang mga panauhin, pinangunahan ni Reverend Father Imart Balatbat ng Pandiosesi sa Dambana at Parokya ni San Clemente ang pagbubukas at pagbabasbas ng aabot sa halos 50 mga imahe sa loob ng Angono Gymnasium. Dumalo rin sa pagdiriwang ang ilang mga opisyal ng pamahalang bayan, liga ng mga barangay, mga kasapi na Samahang Semana Santa, mga church workers at iba pang mga mananampalataya. Umaasa ang Pangulo ng Samahang Semana Santa na si General Ameto Tolentino na sa pamamagitan ng pagtatanghal na ito ay lalo pang lumalim ang pananampalataya ng mga tao kay Heso Kristo. Ayon kay Mayor Jeremy Calderon, ang Journey of Faith ay sumisimbolo sa malalim na tradisyon ng mga mamamayang taga-Angono sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang Journey of Faith ay ang kauna-unahang Lenten exhibit sa bayan ay sinagawa sa labas ng simbahan. Bago ang opening and ribbon cutting ceremony, isang banal na misa ang inialay ganap na ika-4 ng hapon sa dinarayo ngayong Pandiosesi sa Dambana at Parokya ni San Clemente at pinangunahan ng kura paroko at rektor nito na si Reverend Father Peter Ibaribaratbat. Kasama ang bisitang si Tugigaraw Archbishop Emeritus Diosdado Talamayan na agad na sinundan ng prosesyon patungong munisipyo kasama ang Santo Entierro. Tila eksena tuwing Biyernes Santo, sinundo ng pari ang Santo Entierro sa tahanan nito pasado alas 3 ng hapon, bago ang banal na misa kasama ang mga sakristan at seryales, binuhat at inasistihan ng Samahang Santo Entierro na umaalalay sa pangalaga ng imahe sa kauna-unahang pagkakataon din sa loob ng halos 7 dekada ay napasama sa mga pagtatanghal tuwing Kwaresma. Naglalakihan at talaga namang makikita mo sa mukha ng mga banal na imahe ang damdamin sa bawat tagpo sa buhay ni Kristo. Mga eksena sa Senakel kung saan naganap ang huling hapunan kasama ang mga disipulo. Ang kababaang loob ni Jesus habang kanyang hinuhugasan ang paa ng kanyang mga apostoles. Ang pagkakanulo ni Judas Iscariote, ang pagharap kay Pilato, ang pagbabuhat ng krus at pagkadapa ni Kristo, at iba't iba pang mga tagpo sa kaniyang pagkakapako sa banal na krus na katuparan ng kaniyang pagliligtas dito sa mundo. At syempre, ang imahe ng Panginoong muling nabuhay at maghahari sa puso natin magpakailanman. Ang Journey of Faith ay bukas sa publiko simula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at magtatagal hanggang March 17, 2024. Kung saan ay may mga nakatakdang oras araw-araw ng mga banal na misa, pagdarasal ng Santo Rosario at Rosario Cantada. Gayon din sa ulit araw gaganapin ang tradisyonal na pabasa.
Ngayong panahon ng Kwaresma, mahalaga na pagnilayan ang pasyon ng ating tagapagligtas na si Heso Kristo. Sundan ang buhay na banal na may pagkalinga sa kapwa at bawat nangangailangan. Talikdan at pagsisihan ang nagawa nating mga kasalanan. Naghahatid ng mahalagang impormasyon at balita. Ang Gono News, nagsiserbisyong may puso.